Technical University of the Philippines. My leader is Ate Liza Arevalo under the net of Ate Fergie Lauete. So, ang training ko na po ngayon is SOL3. So, meron din po akong 2 IGs ngayon with 16 responsive people. At saka yung 5 sa kanila, nag-undergo na rin po ng brain counter. So, ngayon, itatestify ko po kung ano si Blue Jay before. Ano siya, paano siya nakilala kay Lord. Tapos, ano nagbago sa kanya. First thing, sino ba si Blue Jay before? So, before, ako po ay isang normal lang, average, other words, common lang din po ako na tao. So, I'm not that interested. Kung makita niyo ako interested, I'm not interested before. So, ano din, gusto ko din maging different like you. So, gusto ko mag-excel, pwede rin hindi. Pwede rin ako tahimik, pwede rin ako maingay. So, nag-try ako ng maraming extracurricular activities sa school or even outside school, yung pagsasayaw, sports, and many more. Pero, pag mag-isa lang ako, laging tanong niya ng lahat bakit kaya there's something emptiness na nararamdaman nila? So, ako din, super nagtatanong ako noon. Kasi, kahit na super effort ako sa lahat ng curricular activities na yun, there's something pa rin na emptiness sa life ko. So, nung nag-question ako noon, biglang dumating yung mga kaklase ko na nag-invite sa akin ng Bible study. Tapos nagtaka ako, sabi ko, for this na to, bakit godly naman yan? So, sabi ko naman, wait, pwede rin, cool sila. So, sumama ako, nag-try lang ako doon. Then, sa lahat ng trial and error na nagawa ko sa life ko, yun yung pinaka the best na attempt ko na trial. And I'm able to come to know Christ at that moment. So, lahat na yun nangyari sa akin nasa Mindanao pa lang ako. And my parents was really against me that time. So, naging against din sa akin yung ate ko, yung elder sister ko. And, nagkaroon din kami ng family problem there sa Cagayan de Oro. And that family problem, yun yung nag-lead sa amin na mapunta dito sa Maynila. So, munti ka na rin kami maging broken family. Pero, because of the financial problem. Pero God is so great na bago mangyari yung problem na yun sa family ko, nakilala ko muna siya. So, dito sa Maynila, isa na isipin ko yung ang laki ng problem ng family ko. Nagpapasalamat talaga ako. Super grateful ako nung nandito na ako sa Maynila because at tinignan ko yung favor na nakapunta ako dito. So, nung nandito na ako, sa church po ako napunta kasi naghahanap po ako ng family. Yung kakampi ko, yung belief ko. So, nung napunta ako sa campus namin, kung saan ako napunta, sa campus ko lang pala mahanap na meron yung booth sa TUP Sans na nag-gather sila ng Wild Sans. So, sabi ko, try ko ulit. So, nung na-try ko dito sa Wild Sans, parang nakita ko, wow, kung nasabi kong cool dati sa mga kaklase ko dito, ultimately super cool ang nasabi ko. Kasi adik kay Lord. So, start nung time na yun, nung nag-altar call yung pastor, basta yung pastor, nung nag-altar call, nung napunta ako dito sa harap, dito ko mismo na-confirm na I really need God, I really need Christ in my life. So, yun yung time na na-meet ko rin si Ate Ana, siya yung nag-connect sa akin sa cell group as well. Siya din yung nagturo sa akin ng 3 important meetings in my life. Dati akala ko okay lang na makilala ko na si Christ. Pero, God tell me na you need people to bring out the best in you. So, doon ko nabigyan na importansya yung mga sa leader ko, tsaka yung sa leader ko at saka mga kapatid ko sa SEC. So, yun, mas nag-grow din ako sa training, sa process na ko dito sa church and personal training nga. So, mas nabuo yung pagiging pagkatao ko na mas naging mas naisip ko na kaya ko palang maging significant. So, ang pinaka nagbago sa akin, from ordinary, naging extraordinary ako na hindi ko na iniisip ng sarili ko, selfless. So, from tahimik, loner, naging marami akong kasama ngayon. From tahimik, hindi ako mapigilan mag-share ng gospel ngayon. So, challenge ko na din sa mga regulars. Consistency for me is super natural. Yeah. So, kasi yung consistency na naglong
ako kay Lord kahit na nag-lead ako ngayon. Yun talaga yung nag-lead sa success sa akin. Tapos yung failure naman, yung sa inconsistency yun. Tapos sa mga first-timers naman, now is the right time for you. Kasi kung hindi ngayon, kailan? At saka kung hindi naman dito sa Watsons, total, nandito na kayo. Diba? Saan pa? Parang maraming kami sinabi. Yung pinaka-verse na iwan ko sa inyo is yung Philippians chapter 4. Kapatid talaga. Yung pinaka-lifetime verse ko. I can do all things through Christ who gives me strength. Thank you.